Sino ang mas malambing? 3, 2, 1. Hello Captain fans, ganito kalambing si Catherine mga kasembreros kay Alden. Tapos marami tayong items mga kasembreros kung kaya sisimulan ko na ito. Hindi ako nagtataka na bakit mas malambing si Catherine kasi marami tayong ebidensya. Pinagluluto niya si Alden doon sa may dito sa Hello Love Again set. Tapos nung premiere night, no, talaga pinapahira ng dumi ni attorney yung damit ni Alden mga kasembreros. So pero mamaya natin i-tackle yung mga detalye niyan mga kasembreros kasi sobrang dami nang bumati kay Alden dito mga kasembreros. So unahin ko ito, si Mitch Oliva. Sobrang cute ng kanyang pinost dito. So may nag-greet si Mitch Oliva, di ba best friend yan sila sa Prince Benmar sa dito sa may pagbabike, sa pagdi-gym and so on. So meron parang ganito may gantong ginawa pala sila Alden dati. Yung parang sumasayaw-sayaw sila, parang ginagaya-gaya nila yung nasa parang video, parang something like that, no? Tapos yung tugtog ni Mitch Oliva, background music niya, happy birthday to you. Tapos yung kanilang video na parang gumagaya-gaya doon sa na parang mga bata, no? Na parang ginagaya-gaya yung step ng sa screen mga kasembreros. So yung cute lang, happy birthday Alden Richards, no? So ang cute lang nila mga kasembreros. Kasi sina Mitch Oliva at Prince Benmar tagay maraming andito. Yung maraming maraming alas, no? Tapos next item natin, si Mama Ten bumati rin of course ng happy birthday sa kanyang pinakamamahal na tisoy mga kasembreros, no? Na kung saan nag-share dito si Mama Ten ng kanilang mga random and yet mga kakulitan na pictures mga kasembreros, no? Kasi PA, no, ni Sir Alden si Mama Ten mga kasembreros. 9 hours ago, 10 Mendoza sa kanyang Facebook account. Happy birthday na kami. Enjoy your day. Thank you for everything. God bless. Tapos 3 hearts sa mga kasembreros. Tapos ito, si Joe Berry ng GMA Artist Center, no? Na sobrang sikat din mga kasus kasi nga maliit siya. Ay bumati rin po ng happy birthday kay Alden Richards mga kasembreros. Dito ko na-realize na sobrang mahal na mahal ng maraming tao mga kasembreros si Alden. Kasi nga kahit mga random people ay talagang nagpo-post mga kasembreros. Tapos si Phil Dada, no, happy birthday Alden Richards. So hindi ko kilala ang mga to, pero mati sila mga kasembreros. Tapos next dito ay BDO of course na bumati kay Phenomenal Box Office Cinema King. Flexing into another year. Happy birthday Alden. So bibilisan ko lang mga kasembreros ha. Tapos Instagram story actually ito ni Alden Richards mga kasembreros. So sobrang dami ng kanyang pinost sa sa Instagram, siguro mga 40 pero lahat to mga greetings. Wala siyang personal na ganap doon. Pareho sila ni Ma'am Catherine, no? Very sila ngayon, very shy sa kanilang mga Instagram account mga kasembreros. Tapos si Catherine McNamara nag-post din sa kanyang Instagram, happy birthday Alden Richards, you're a beautiful soul and a joy to work with. So grateful to have met you. More adventure soon, please. Sabi niya gano'n. Siya 9 minutes ago, no, si Cat McNamara na kasama nga niya sa The Big Tiger na foreign movie. Ito, sabi niya dito si Bunso, no? Bunso yung nakalagay dito, happy birthday. May caption, wait, ang pangalan nito ay nakalimutan ko yung pangalan, pero may may pangalan yung dapat dito mga kasembreros. Akala ko nga kanina si Dan Fernandez. Kasi parang may similarity sila ni Dan Fernandez, yung mga kasembreros, no? Na mukha, pero hindi po nakalimutan ko yung pangalan niya na kuhain. Pero yun, happy birthday Bunso, sabi niya. And then ito, next item natin mga kasembreros, yung kanyang Bello. Bumati rin po mga kasembreros. Alden Richards, happy birthday from your Bello family. Tapos, next na bumati dito, yung iba hindi ko kilala mga kasembreros, no? Sabi dito ay happy birthday, yung parang nasa dito parang nasa isang museum. Nasa Korea yata siya this time.
May this year bring you deeper purpose, continued growth, and fulfillment. Happiest birthday, Alden Richards. So, Instagram story lang kasi na ito. Tapos, walang mga pangalan. So, ito pala ay nasa screenshot yung iba. Kay Sachi Vargas. No, si Sachi Vargas pala mga kasombrerers yung ano dito. Bumati na isa. Tapos, sabi pa ni Jazella. Hindi ko alam kung sino si Jazella. Happy birthday to my personal shopper since 2018. I love you, Soiti. Uwi ka na, libre kita pag uwi. Tapos yung picture ni Tisoy na nakatawa, tapos nakakap mga kasombreros. And then, of course, no, another greeting from his network, no, GMA. Sabi niya, Alden Richards, balik teleserye ngayong 2026. Tapos yung naka-white jacket, no, si Alden, dirty white jacket mga kasombreros. And then ito, si Nigel Yang. Hindi ko lang kung sino si Nigel Yang. Si Nigel Yang. Happy birthday! Kailan tayo babalik? Kasi nga parang yung nagbabike sila tapos sa malayo. Si Nigel Yang, ito ba si Christopher Martin? Alam ko ba yung Instagram account ni Christopher Martin yun. Tapos ito, si Miss Van Soyosa. Sabi niya, happy birthday, Soiti Bebe. So, ang cute ng kanyang greeting. Ginawang bebe si Alden Richards, mga kasombreros din. Tapos ito, of course, na si Coach Marlene, no, na asawa ni Coach Mauro, ay bumati rin po ng happy birthday. Kasama niya dito si si baby Avi, no, na anak ni na Coach Mauro at ni Coach Marlene, mga kasombreros. So, ang cute lang. Hindi ko lang baka ano ito, baka inaanak ni Alden ito, mga kasombreros. Tapos ang Radar PH ay na-feature, bumati, tapos na-feature nila yung second McDo ni Alden sa Barangay Kanluran niya, no, sa yung bago na mga kasombreros, na bago niya na kakabukas lang. So January 20 ha. Salamat kina kasombrerong Vicky at kasombrerong Mayvi. January 20 yung opening na talaga ng McDo niya sa Kanluran, mga kasombreros. Soft opening niya noong December 31, mga kasombreros. So sabi dito ng Radar PH, happy birthday Alden. During his simple birthday celebration with family in the United States, actor Alden Richards marked another milestone in his entrepreneurial journey as he opened a new branch of a well-known fast food chain in his hometown of Laguna. What makes the newest branch extra special is its location. It was built in a historic area of Laguna, adding character and charm to the venture and reflecting the continued growth of the actor's expanding business portfolio. So yun siya, no? Tapos picture ng kanya sa Heritage Kanluran, mga kasombreros. Tapos ito, random photo, random greeting din, no, mula kay si Adrian Manawis. Parang ko to, narinig ko to pa itong Adrian Manawis, mga kasombreros. 11 hours ago, happy birthday sa isa sa pinakamabait na artista, Idol Alden Richards. Tapos yung picture nila na bata-bata pa si Alden, no, nasa starting or beginning era pa si Alden sa kanyang showbiz career, no, sa siguro edad na ito, mga kasombreros. And then 17 hours ago, yung Pelikula Mania ay bumati rin po, no, happy birthday Alden. Here are writer and director Keone Waxman, stars Catherine McNamara and Byron Mann's reaction on working with Alden Richards. So, tapos yung video na doon sila sa media launch, mga kasombreros ng Big Tiger. So yun po. Tapos next item natin, of course, no, si Rojan Cruz. Bumati rin po sa kanyang kaibigan na si Alden Richards, mga kasombreros. So 13 hours ago posted ito ng tapos picture ni Tisoy at saka ni Rojan Cruz, mga kasombreros, na kung saan ay naka-black sila pareho. And then ito, next item natin. So sa dami ng bumati sa kay Alden, para nakakalula. Ito, akala ko nga nag-bike siya doon sa Amerika, so hindi pala.
talagang pure family bonding yung ginawa niya doon. Kasi yung pinakauna niyang post sa Instagram kanina, kay Leisam pala yun na greeting. Na kumakain siya ng parang burger doon sa na nagbabike, no? Naka-bike outfit siya. So hindi pala siya nagbike doon. Throwback photo ito ni Alden nung pumunta sila sa Italy, na kung saan ay nagbike siya doon sa Italy, mga kasombreros. So mula ito kay Leisam, no? Leisam 17. Bumati siya ng birthday din po kay Soiti na kanyang hinahandle. And then, next greeting tayo. So, AR Foundation, of course. From the AR Foundation scholars and team, thank you for believing in dreams and changing lives through kindness and purpose. You continue to inspire us to dream bigger and give back. Wishing you a year filled with light and meaning. So, alam niyo po, nakaka-touch ito, no? Yung AR Foundation talaga. Ako talagang na ano ko talaga yung pag-give, yung pagbibigay ng utang na loob or pagbabalik ng utang na loob, talagang ano yun, it's something na you have to embrace as well, no, bilang tao, bilang ordinary man tayo na tao, or may meron man tayong posisyon, no, mas lalo na kapag may posisyon ka sa gobyerno, kailangan yung spirit of pagbabalik ng utang na loob, dapat taglayin po natin ito, kasi ano ito yung napakahalaga, no, na ikaw po ay marunong tumanaw ng utang na loob. So kahit anak ka man, magulang, asawa, and so on, mga kasombreros. So most especially sa mga taong kunwari pinaaral ka or tinulungan ka na umangat, no, ganun, mga kasombreros. Tapos yung kanyang best friend, of course, si Christopher Martin. Sino ba namang hindi, no? So ito pala yung Instagram account ni Christopher Martin. So sino yung Sinigal Yang? Sinigal Yang, baka ano yun siya, no? Isa sa mga kaibigan ni na Prince Benmar, na common friend din na ni Alden. So sabi ni Christopher Martin, happy birthday boy, Alden Richards. Tapos yung kanilang picture, mga kasombreros. Si Christopher Martin pala isa sa mga long time best friends ni Alden. Kasi may nakita ko mga pictures nila dati sa mga bata-bata pa sila, mga 19 or 20, mga kasombreros, no? Na may pictures sila dati, mga kasos. Tapos, of course, yung Oxycure or Skin Lab, no? Oxycure Skin Lab ni Alden Richards ay pinost din niya, no? Yung kanyang greeting. Tapos picture ni Alden dito na maputi. Maputi, of course, na makinis, because he is the brand endorser or model, mga kasombreros, ng Oxycure. Tapos si Prince Benmar, of course, happy birthday Alden Richards. Tapos yung picture nila na naka-bike outfit, nagbibisikleta, mga kasombreros, no, naka-stoplight. Kasama si Mitch Oliva, naka-asawa ni Prince Benmar, mga kasombreros. Tapos, okay, si Milo, no, bumati rin po ng happy birthday. Si Milo ay isa sa mga hosts niya sa ARXV, tapos dito sa media launch ng kanya press con ng kanyang ARXV. Tapos sa Hello Love Again, isa rin ito sa mga naging hosts, mga kasombreros. So si Milo ay nag-post din po ng happy birthday. So happy birthday, my Brad. enjoy your day, sir. Love you. Naging Brad na to. Brad yung tawag niya, no? Ang cute lang ni Milo, mga kasombreros. Tapos, next greeting natin, syempre pa yung kanyang interior designer na si Pat Kauna. Happy birthday to the sweetest, most handsome, and one of the super bait people I know, Alden Richards. Enjoy your day and continue to be a blessing to so many people, including me. Thank you for everything, my gosh, and for the friendship. Love you, Super RJ. I love you, Super RJ. Enjoy and rest mabuti. You deserve it. By the way, love your songs on loop. Lots of love, Pat Kauna. So, very clingy talaga ito si Tisoy, mga kasombreros, no? Na isa sa mga love languages niya, physical touch. And then ito, si Ma'am Joy Marcelo, no? Na first vice president ng Jamie Sparkle Artist Center, mga kasombreros, no? Ay bumati rin po. Happy birthday, enjoy your vacation. We love you, thankful for all the love and light you bring to us, Alden Richards. Ang galing. Kuha pa nagiging ilaw at nagiging, syempre ba naman, sobrang bait at saka kind nito ni Tisoy, ay talagang mapapamahal talaga yung mga tao sa paligid niya, mga kasombreros. So, yun, talaga nakakatuwa lang kasi sobrang dami ng
bumabati. Sobrang dami ay nakakalula din mga kasembreros na. Pero thankful dito naman nakita na kahit mga random people, kahit na yung nakasama lang niya one time, talagang minamahal siya mga kasembreros. So, wala talagang, marami kasi mga sikat na artista, pero yung touching people's lives na kapag nakasama mo lang sila one time, nakasama mo lang sila isang beses or dalawang beses, yung impression kasi ng mga random people na ito, especially yung mga, tao dito, yung mga, ordinaryong fans, yung impression nila sa iyo, yung ano ba, yung yung iniisip nila kapag narinig na yung pangalan mo and so on. So naglalast kasi yon. So yun ang mas mahalaga mga kasembreros, especially kapag ikaw ay public figure, no, kagaya ng artista mga kasembreros. And then so yun po, no. Tapos natapos na yata yung ating greetings. Next item tayo mga kasembreros. Ang cute dito ng pinost ni 9 hours ago. Main and Alden updates. If your wife dreads family gatherings, listen to that. She's not being dramatic. She's responding to patterns you've learned to tolerate because they don't want you. They don't want you. Ayaw mo silang sugatan. But they want her. And love means you take that seriously. Kapag yung asawa mo daw ayaw pumunta sa mga gatherings ng family mo, hindi mo isipin dapat yung na-dramatic siya or nagdadrama lang mga kasembreros. Yun po ay parang protection din, no, at saka ayaw niya makasugat sa iba or ayaw niya makasakit sa iba mga kasembreros. Ito sige, another greeting tayo mga kasos, rumble 6 hours ago. Si Very Wang isa ito sa pinakasikat na showbiz insiders, no. Richard Reyes Fulkerson Jr. was born in Santa Rosa, Laguna on January 2, 1992. He turns 34 today, kahapon. Happy birthday, Alden Richards. Tapos yung random photos ni Alden, mga kasembreros. Tapos, 13 hours ago, sabi niya naman ni Maine, protect your wife by being the one who speaks up first. Not after she's broken down, not after she's begged, not after she's given up. Silence is not peace when it costs her emotional safety. So, ang lalim na. Tapos yung picture ni Ma'am Kat at saka ni Alden dun sa Metro Style mga kasembreros. Tapos, yung White Flower Philippines, no, nag-post din mga kasembreros kahapon. Hello 2026, bagong taon, bagong simula, but some things are stay trusted. Sa bawat pagod, stress o biglaang pagkahilo, nandyan ang white flower na kaagapay mo. Ang trusted flower na may power, made with 100% pure essential oils that work for effective relief para tuloy-tuloy ang ginhawa all year long. Di ba laro na lang tayo dito sa voice over mga kasembreros. So White Flower Philippines of course ay tawag dito, brand endorsement ni Phenomenal Box Office Cinema King. And of course, ang CDO 4 hours ago. Happy birthday, Alden Richards. Thank you for being part of our CDO family and making every meal feel like home. Share your birthday greetings for Alden in the comments. So yun siya, no? Pinapatawa ko lang kayo mga kasembreros. Tapos picture of course ni Soy Team na may CDO Cal Norte mga kasembreros. Tapos, mamaya abang-abang kayo kasi meron tayong pangmalakasan. Next na vlog na yon mga kasembreros. Pangmalakasan talaga iyon, no, na vlogs natin mga kasembreros. So, wala pa tayo sa main items kasi medyo madami-dami ito. May pinost dito ang isang admin din, no, about kay Ma'am Catherine. Actually, this is Naibara Lopez, no. Pagka-open ko, you are my sunshine. Tapos picture ni Ma'am Catherine na nakadilaw siya. 574 likes 4 hours ago. Nakadilaw si Ma'am Catherine. Alam ko na ito part ng Magnolia. Magnolia nila ng endorsement video or endorsement shoot ni Alden mga kasembreros, if not mistaken. So, yun. Talagang sobrang ganda ni Ma'am Catherine. And trivia, yung Magnolia na ice cream ay yun yung pinaka-una nilang dito TV commercial na ginawa ng Kathden mga kasembreros noong 2019. So yun po, no. Nagulat nga ako nung sinabi yun ni Alden yata, no. So yun kasi yun yung pinakauna nilang tambalan as Kathden na gumawa ng TV commercial. And then ito, ang cute nito.
May isang fan dito, ground attendant siya. Dito ko nalaman, meron palang flight attendant, tapos may ground attendant. So yung ground attendant na mga tao, sila yung nasa baba, no, nasa ground, no, ng airport, mga kasambreros, na maalalay sa mga pasahero. So kagabi ko lang nalaman. Tapos ang cute ng ang cute ng POV niya dito. Sabi niya, may jowa kang artista kaya bawal i-public yung relationship. So kinikilig si ate. Tapos mas natutuwa ako dun sa comment section kasi sabi niya, may nagtatanong dun sa kanya, sabi niya, matangkad po siya, ma'am? Sabi niya, oo, sobrang tangkad at sobrang bango pa. So natutuwa ako sa laro dun si ate. Tapos yung si Daddy Bay, na parang ito yata yung time na papunta na sila ng Amerika, mga kasembreros. Pero kagabi lang niya pinost, no? Sabi niya, oh sis, no, si Zine pala yung pangalan nito, no, na si ate. Oh sis, super puti din, sobrang bango, pati si daddy niya pogi, sobra. Sabi pa ng isa, di ko nakuhaan yung daddy niya kasi nakafocus na ako kay Alden, sorry. Tapos may crying emoji, yung iyak na wala ng bukas, mga kasembreros. Tapos sabi pa niya isa dito, sobrang touching. Sabi niya, bait talaga niyan, hindi siya suplado magpa-picture. Ay naku Alden, hindi ko malimutan, nagpunta ka dito sa may amin, no? Sabi niya nga, sabi pa ng isa, pangarap ko talaga makita si Alden, palagi ko siya napapanganipan. Parati niya daw napapagnipan si Alden. Sabi ni Zini, yung nila-upload ng video, sabi niya, malay mo ngayong 2026, sabi niya, nagkita sila, mga kasembreros, no? Laro talaga itong parati sabi pa, ito sobrang kulit ng pose dito, sabi niya, bakit pareho tayo ng jowa, ate? Pinagagawan si Alden, no? Si Marbilin Ricafente. Tapos may laughing emoji. Ito yung sabi niya, FA ka po ma'am, no, flight attendant ka po ma'am, sabi niya doon sa may nag-post. Sabi niya, ground attendant po. So yung dito ko nalaman na meron palang flight attendant at saka ground attendant. Sila na parang nahati yung trabaho. Kasi yung sa flight attendant, sila yung mga nasa biyahe, no? Kapag nasa impapawid ng aeroplano. Tapos yung isa naman ay nasa baba, no? Kasi ground attendant. Talagang in-explain ko dito isa-isa, no? Ito na nga ha. Dito natin, mga kasembreros, na kagaya ng narinig nyo, although part pa ito ng Hello Love Again, mga kasembreros, may question kasi dito nung nag-guesting sila sa ASAP Tambayan na kung sino ang mas malambing, no? And pareho silang tinuro si Catherine, mga kasembreros. And tama, no? Si Ma'am Catherine talaga sobrang nakaka-good vibes, mga kasembreros, no? Kaya napakinggan nyo ay si Ma'am Catherine talaga mas maraming. And nakita yon sa actions, no? Nung sabi nila Mark and Marvin, pinagluluto ni Catherine si Alden ng steak, ng adobo. Tapos nung time ng premiere night, talagang pinapahiran ni Ma'am Catherine. Parang hindi napipigilan ni Ma'am Catherine, no, yung pagiging yung character niya na totoo kapag kahit nasa public na, especially din sa premiere night. Kasi nga, di ba, public yun, mga kasembreros. Ang daming tao, ang daming cameras, pero hindi niya napipigilang mag-show ng concern and sweetness kay Alden, na talagang concern siya at bothered kapag nung madumi na yung kanyang damit, mga kasembreros. And si Alden naman, yung hikaw na yung time na hikaw na hindi ayos yung hikaw ni Ma'am Catherine, ay parang stress din siya that time. Pero si Ma'am Catherine talaga yung syempre ng babae siya. And si Ma'am Catherine kasi talaga, siya, parang hindi siya madaling mahalin, no? Or hindi siya madaling kaibigin, mga kasembreros. Kasi nga ay character niya talaga yung ganun. Very sweet, very caring, very down to earth, no? So, kung perfect wife siya, yung sabi ni Alden, siya yung pinaka-ideal. Hindi lang sa pelikula, hindi lang sa katrabaho, hindi lang sa professionalism, hindi lang siya pagiging magaling magsalita sa English, Tagalog, no? Educated. Kung pa, ideal wife, no? Yun yung sabi niya sa one time, mga kasembreros, na interview niya sa 24 oras sa Hungry Tita naman yun, mga kasembreros. So, yun, talagang sila yung meant to be, mga kasembreros. So, talagang team panatag lang tayo. Nagulat ako dito kasi nakapost lang kagabi nito ng admin. Although matagal na ito, ha?
nililinaw lamang po natin kasi baka mabash na naman tayo dyan sa comment section. Nilinaw ko lang po. So, dito ko, kasi I'm presenting naman kapag totoo ng mga supporting evidences. Like tulad dito, na malambing, o si Martin Marvin, patotoo na pinagluto talaga ni Ma'am Catherine. Tapos pag mga off-cam moments, no, talagang andun yung kanilang sweetness, and then yung maaaring sabihin yung trabaho, pero kahit wala na yung camera, nakaangkla pa rin, at saka basta sa mga naniwala lang, ayokong puwersahin at saka pilitin yung iba na ayaw maniwala kasi mahirap naman yun na kahit na ang tao kasi kapag ayaw niya maniwala, kahit sampalin mo yan kahit pakitaan mo yan ng 200 evidences, kung ayaw niya talaga at saka sarado yung isip niya, hindi talaga yun maniniwala. Okay, nagigets ni Popom. So ang tao, kahit presentahan mo lang ng 4 na evidences na totoo, maniniwala na yan mga kasos kasi nga solid sila ng Cathinatic. So ganun siya mga kasembrero. So sa mga ayaw wala naman po akong choice kasi ayaw ko naman pilitin kayo at saka wala namang pilitan dito, no, mga kasembrero sa mga Cathinatics. So sa mga gusto lang, sa mga ayaw pwede kayo mag-skip at manood ng maraming or ibang videos mga kasembreros. So yun lang kasi pag pinilit natin ay baka sisihin niyo pa ako mga kasembreros. So yun po, no. So talagang team solid, team panatag tayo. Maraming instances na nagpakita ng sweetness Ma'am Catherine mga kasus, and yung dito nga, no, yung talaga pinagluluto niya talaga, no, si Ma'am Catherine, si Sir Alden dun sa shoot ng Hello Love Again mga kasembreros, and yung sa tawag dito, yung sa may pagpahid niya ng dumi sa premiere night mga kasembreros. So ito yung dalawa sa pinaka-solid na evidence natin mga kasembreros ng kasweetnessan ni attorney. So yun po siya. Alright, so team panatag tayo ha. Yan lang po sa ating content items. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang Word of God. And kamusta ang New Year natin so far? So happy birthday ulit kay Alden Richards. Nawa ay maging faithful at maging tapat pa siya, at saka maging malapit palalo sa Panginoon, so that kasi blessing na talaga siya sa mga tao sa paligid niya So talagang good health, no, talagang kasi kapag may sakit ka, hindi ka talaga makakapagtrabaho ng maayos kagaya ng sinabi ni attorney sa isa sa mga interviews niya mga kasembreros. So naman po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Para po sa ating Word of God, medyo cute ito, pero medyo palaban ang ating salita mga kasembreros. Ang title po ay Kahit Mga Di Ko Kilala. Bakit kaya, no? Psalms 54 verse 3, For strangers have risen up against me. Ito pala yun, no? And oppressors have sought after my life. They have not set God before them, Selah. So ito mga kasembreros, meron akong kwento bago ako magsimula sa aking Word of God mga kasembreros. Kahit di ko kilala or kahit di ko makilala, may isa akong follower sa TikTok. Kasi gumawa ako nung December 30, nag-post ako ng video ko about sa trivia, no, akalaman mga kasembreros about kay Jose Rizal. Tapos yung ginawa ko kasi doon ay yung video ko na ginawa doon sa birthday ni Jose Rizal noong June 19, June 19, 2025 ay kinat ko, tapos dinugtong ko siya doon sa pang December 30. Kasi di ba December 30 binarelease si Jose Rizal yung kanyang kamatayan. That is why December 30 is Rizal's Day mga kasembreros. So yun, una birthday ni Rizal, tapos so medyo parang late ko na rin na-realize na medyo nakakalito siya, di ba? Pero yun, detailed naman yung pagkaka-explain ko doon na December 30 namatay si Rizal, tapos yung December 19 is sa 165th birthday ni Jose Protasio Rizal Rialonda mga kasembreros, no? And then may isa akong follower doon na parang kina-question niya bakit ganito, bakit ganyan, birthday ni ganyan June 19. Tapos so sabi ko dinugtong ko lang kasi yan, tapos yun, explain ko ng maayos. Sabi ko hindi ko po makakalimutan ng birthday ni Jose Rizal kasi magkasabay sila ng birthday ng nanay ko. June 19 din kasi ang nanay ko mga kasembreros. So si Rizal naman ay June 19 din. So tapos nagulat ako dun sa reply niya sa baba. Sabi niya ay dito, kunwari ka pa, tapos BOBO, no? Sabi niya ganun, bobo daw, sabi niya ganun. So sabi ko hindi ko na siya pinatulan, no? Dinilit ko na lang yung comment niya mga kasembreros. And kasi
hindi naman nila alam yung content ko ay sabi ko high school pa lang ako ay trivia at kaalaman yung aking ano. Kumbaga pa parang kung isip kong papatulan ko to, parang pumapatulan ako sa isang high school student or sa isang pwede ko na maging anak or pwede ko na maging estudyante. So kung kaya hindi ko na pinatulan, no, talagang ano ko na lang. Kasi inisip ko, they don't know me from Adam. Hindi nila ako kilala and hindi ko rin sila kilala. So kaya ito yung sabi natin mga kasmas na yung title natin ay kahit mga di ko kilala. So may mga ganong instances, lalo na sa social media ngayon, kapag hindi ka talaga maalam, kasi di ba kapag ikaw ay impatient, papatulan mo talaga yun, bababa. Pero ako ay talagang natutunan ko yun sa awa ng Panginoon na choose your battle, no? Piliin na natin kung sino ang papatulan natin, kung sino ang hindi, no? Sabi ko nga 2026 na, dapat yung mga bashers na ito ay siguro isang video lang yung napanood niya sa akin. Hindi niya in-scroll yung buong TikTok account ko na thousands of videos na yung in-upload ko doon, na puro kaalaman mga kasambreros. So pero hinayaan ko na lang, no? So sa ating buhay, nangyayari to, no? Kahit yung mga taong hindi mo kilala, lalong-lalo na sa social media world ngayon, generation of social media mga kasambreros, talagang kahit hindi mo kilala, no, magiging kaaway mo instantly. Yung kumbaga pa magandang mood mo, magandang araw mo, tapos pag open mo ng social media account mo, especially sa mga public figures, no, sa mga TikTokers, sa mga vloggers, sa mga sa mga public figures, sa mga artista, sa mga kumapa may mga pangalan sa industriya, and kahit na wala namang pangalan, kahit may followers ka lang, no, kasi nagti-TikTok ka o nag-vlog ka, so ganun mga kasambreros. And inisip ko nilang si Alden nga, di ba, kaliwat ka ng charity works ang kanyang ginagawa at saka mga projects na successful, pero may mga bashers pa rin, no? Ang dami pa. So kahit na nga si Lord Jesus Christ may Judas, ay kahit yung mga marami rin ang hindi naniwala kay Lord Jesus Christ, no, na kahit na harap-harapan nilang nakita yung miracles, no, na gumagaling ang may sakit, nakakita ang bulag, nakakarinig ang bingi, nakakalakad ang lumpo, yung mga ketongin na gumagaling, nalilinis mga kasambreros, nabubuhay ang patay. So di ba, sabi ko si Lord Jesus Christ, ang daming bashers at that time, pero tayo ngayon, 1, 2, 3 bashers lang talagang pinapatulan na natin. So ngayon po ay talagang natutunan ko na rin yung ganun na choose your battle. At saka nag-iisip talaga ako ng mga examples, especially si Lord Jesus Christ, no, kahit siya ay anak na siya ng Diyos, pero marami pa rin siyang bashers. So sa buhay natin ganun din po mga kasas, maaaring may mga kalaban tayo, may mga kaaway tayo, 2026 na, pero hindi pa rin tayo nagpapatawaran. So it's time, no, na magkaroon tayo ng forgiving heart mga kasambreros. So dito, no, sa Psalms 54 verse 3, this verse speaks to a very intense feeling of being threatened in danger. So threatened and in danger. So kapag tayo po ay nasa panganib, talagang wala tayong ibang dapat tawagin at saka pagtiwalaan mga kasambreros, only God, no? And of course our family, our friends mga kasambreros, at ang mga taong malapit sa atin. The verse talks about strangers and ruthless men who are after the psalmist's life. So dito talagang literal kay King David nga rin, no, isa rin to sa mga examples mga kasambreros na kahit siya ay anak na a man after God's own heart, no, talagang kabutihan niya at ang kabutihan ng Diyos ay nagre-reflect sa kanyang buhay, pero sobrang dami niyang kaaway. So ganun po mga kasambreros, no. Dito kay King David ay literal na talagang hinahabol ang kanyang buhay kasi gusto siyang patayin, as in reality mga kasambreros sa buhay niya. So sa atin nga wala ang ganun niya. Mga verbal lang sa comments and bashings mga kasambreros. Kung kaya maghanap tayo ng mga good example na hindi pumapatol sa mga bashers, especially the Lord Jesus Christ Himself. So sabi dito, this suggests a situation where the psalmist feels completely isolated and in peril. So sa danger, sa panganib mga kasambreros, facing an overwhelming force that does not regard God. So yung mga taong yung mga hindi niya kilala, mga strangers, ito mga kasambreros, ay hindi nila alam at hindi nila kilala ang Diyos. That is why they were after of killing David mga kasambreros, no, gusto nilang patayin si David because David was serving God, no, the true God mga kasambreros, the God of Abraham, Isaac, and Jacob.
Tapos yung mga naghahabol sa kanya na gusto siyang patayin ay of course hindi nakakilala sa Panginoon. It is common for us to face challenges in life where it feels like the whole world is against us. So, yung parang minsan na isa lang yung kalaban mo, pero parang appealing mo, parang pakiramdam mo, parang buong mundo, buong barangay, kalaban mo mga kaso, especially kapag may kaguluhan sa pamilya, nag-aaway sa loob ng tahanan. So, yun, minsan parang, diba, isipin mo, lalayas ka na lang, etc., etc. So, kasi parang hindi mo na-feel yung love, yung concern sa loob ng tahanan. So, gusto mo magliwaliw, gusto mong, kumaga pa, umalis mga customers, and feeling mo parang kahit nanay mo lang or kapatid mo lang or isang tao lang sa family member mo yung kaaway mo, parang yung kapitbahay mo idadamay mo. Parang yung kapitbahay mo na apat na kapitbahay, parang gusto mo na rin kalabanin mga customers, no? Nangyari yun, no? Kapag talaga nag-aaway na tapos nalulose na yung patience mo, naubusan ka na ng pasensya na parang wala ka na, parang driven ka na ng emotion, driven ka na ng galit at puot mga customers. Nangyari na kahit pusa mo sisipain. Kahit pusa na dadaanan mo at saka yung lata ng empty can mga customers ay sisipain mo kasi nga sa sobrang galit. So yung aso na minsan pagtitripan mo, so mga ganun pa mga bagay minsan, susuntukin mo yung ganto, ihagis mo yung ganto, ihagis mo yung mga appliances. So, may mga ganun mga kasembreros. These moments of distress can lead us to question the intentions of others around us, leaving us in a place of fear and vulnerability. So yun na, vulnerable tayo mga customers, or susceptible tayo. Kung fragile yung ating emotions, especially kapag nag-aaway na kayo sa loob ng tahanan or may kagalit ka. Sabi nun, huwag mo ako kausapin, may kagalit ako, nag-aaway kami ng anak ko, nag-aaway kami ng asawa ko, nag-aaway kami ng kapatid ko, ng magulang ko, gano'n. So yun siya, may mga ganun moments sa buhay natin minsan mga customers. And the phrase strangers, yung sabi nga dito, yung mga hindi natin kilala, alludes to individuals who are not part of our lives. Yun, hindi parte ng ating mga buhay, no? Kagaya ng mga bashers, kagaya ng mga negatron sa ating vlogs sa mga kasembreros. So, hindi sila parte ng buhay natin, pero akala nila, kilala na tayo. No? So, ganun siya. They easily judge us by a single content, siguro isang content lang, no? Tapos nag-judge agad sila, and so on, mga kasembreros. Pero yun, kapag alam natin ito yung sabi natin na kapag alam natin yung ating status at posisyon sa harapan ng Panginoon, and we consider and we have faith in God, we are children of God, no mga kasembreros, talaga mag-isip po ng tayo. God will give us wisdom, papatulan ko ba to o hindi? Do I need to stay silent or do I need to speak? So, ganun siya mga kasembreros. Kasi ang Diyos po, kapag ang Holy Spirit niya ay nasa atin, tuturuan niya tayo kung kailan tayo magsasalita at hindi magsasalita. Okay, so ganun siya mga kasembreros. Kaya ng din, no? May time na magsasalita sila, may time na hindi mga kasembreros. So, ganun po. This highlights our human tendency to seek safety in familiar relationships and the comfort that comes from having allies on our side. So, yung moment na ito na yung time na maghanap na tayo ng comfort, maghanap na tayo ng kakampi. Kunwari, kaibigan natin, kapamilya natin, or ang kapatid natin, and so on, mga kasembreros. So, maraming lessons, no? Dito tayo magtatapos. Yung lessons ng Psalms 54 verse 3, napakaraming lessons na dapat nating matutunan dito. Number 1, si David, hindi siya nahiya na i-reveal yung kanyang vulnerability, mga kasus, yung kanyang weaknesses ba. Si hari na yan, Haring David yan. For example, parang isa siyang presidente na nag-vent out, nag-open up sa kay Lord, mga kasembreros. So, hindi siya nahiya, no? Dapat ganun, mga kasembreros. We have to lay everything down before God. So, yung ating feelings, yung ating emotions, yung ating galit, yung ating hinanakit, yung ating lahat-lahat, yung ating victory, yung ating saya, yung ating success, yung ating failures, disappointments, and so on, yung kirot, yung saya, yung sarap, yung tagumpay, and so on. So lahat-lahat, no, any emotion, no, any sort of feeling, mga kasmas, ay pwede nating i-open up sa Panginoon, mga kasmas. And another lesson dito, so sa final lesson natin na dapat nating matutunan, mga kasembreros, ay yung matutunan natin yung patience ba against those who pursue after us. So pag may mga kaso-kaso naman, ibang usapan naman yun, mga kaso. Kunwari may mga talagang kaso na legal, no, barangayan, and so on. So kunwari may mga dehado, sa ibang usapan naman yun, mga kasembreros. Pero kapag mga minor lang naman, kagaya ng binash ka, or parang isang tao lang naman, 2, 4, no? So hayaan na natin sila, mga kasembreros. So, kung paisipin natin na hindi sila
hindi sila worthy, no, ng ating oras. Kasi pag pinatulan pa natin sila, ay mag-a-accelan tayo ng effort, ng time, at saka ng ating emotion. So, ganun siya mga kasus. Pero huwag tayo magtanim ng sama ng loob sa kanila or galit. So, yun nga, sabi ko, pagpalain sila ngayong 2026, nawa ay maghari ang pag-ibig sa kanilang tahanan. So, kasi baka yung mga nagko-comment sa atin na nega ay kulang lang sa pag-ibig at atensyon at paligo. Hindi, joke lang po mga kasumiros. So, minsan kulang lang, parang KSP ba, no? Kulang sa pansin, kulang sa paligo. Kulang sa pag-ibig, no? Ganun ang KSP, at kulang sa special treatment mga kasombraros. Alright, so kidding aside, ayun lamang po sa ating Word of God, ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, at saka tiwala sa Panginoon. Kapag tayo po ay may mga nakaka-encounter na kahit hindi natin kilala, ay binabash at ginagawan tayo ng masama. In the mighty name of Jesus we pray. Amen at amen. See you sa next segment mga kasombraros, and paalam po.